We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ng mga pinakamalalaki at pinakuling balita mula sa Luzon. Ako po si Cruz Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Sugatan ang 62 anyos na lalaki sa Minglanilla, Cebu matapos na atakihin ng kanyang alagang unggoy. Tutukan niyan sa report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Isinugod sa ospital si Roberto Caday ng Sitio Teves Vito sa bayan ng Minglanilla matapos siyang atakihin at kagatin ng alagang unggoy noong Huwebes ng gabi. Ayon sa asawa ng biktima, nakatakas sa kanyang kulungan si Brad Pitt, ang alagang unggoy. Sinubukan ng asawa na muling ibalik ang unggoy sa kulungan at dito na umunong umatake ang alaga. Di naman siya padakop down. Mao na nahitabo niya, ipaak siya. Nga mo to, nagpakitabang siya. Ang silingan nga uban, wala mo tabang kay nahadlok sa unggoy po, ug mapaakan. 5 taon nang inalagaan ng pamilyang Caday ang nasabing unggoy, kasama ang isa pang unggoy. Matapos ang insidente, agad na itinurn over ng mag-asawa si Brad Pitt sa Provincial Environment and Natural Resources Office. Ito'y upang maiwasan ang katulad na insidente. Sa wala pa na siya bangkil, kanang nakapaak yung taga-menteryo. Og naay magkulo katawa mga bata, yan ang atuon. Atuon na niya. Ayon kay Dr. Jessica Maribuho, Cebu City Veterinarian, na base sa katangian ng isang unggoy, napapabilang ito sa mga agresibong hayop at hindi malayo ang posibilidad na ito'y aatake sa mga taong nakapaligid. Kasama na ang mga nag-aalaga dito. Payo ng veterinarian, iwasang gawing pet ang mga unggoy. Ang monkey mangosir ba is magkadako na sila, actually, na-adyo na sila batasan dyan na or behavior gani na moabot ang time dyan na mukalit lang sila o aggressive but normal na sila. Naabutan ng GMA Regional TV Balitang Bisdak News Team ang alkalde ng Minglanilla na bumisita sa bahay ng pamilyang Caday. Bunsod ng insidente, may panawagan ng alkalde sa mga residente ng Minglanilla. Sa atong mga igsuon sa Minglanilla, mahilig magita o mahigugmaon mata sa mga hayop. Pero naay mga domesticated animals nga mo'y angay na lang ipet sa balay. Kining mga wild animals nga dili angay ibutan sa balay, mas mayo nga nagis sila natural habitat. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Family Dumabok, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa 17 sasakyan ang inararo ng isang SUV sa Naga City sa Camarines Sur. Driver ng SUV, arestado. Nakaalerto si Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Naharap ngayon sa kasong reckless imprudence resulting to multiple physical injuries and multiple damage to property ang driver ng isang SUV na nangararo sa ilang sasakyan sa Naga City, Camarines Sur noong Biyernes. Bago ito, 4 na sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada ang inararo ng SUV habang sinubukan pa sana nitong takasan ang mga responding otoridad. Kalampag talaga sir, yung sobrang ingay talaga na bag sunod-sunod hanggang pagsilip ko yung driver aktong patakas. Pero hindi pa man nakakalayo sa lugar ng unang insidente. Muli na namang bumangga ang nasabing SUV sa 13 iba pang sasakyan at dito na naaresto ng mga pulis ang driver. Naglalapag siya. Kadako na siyang binanggaan doon. Gabos na gabos na nakapark duman, naradas po kaning Montero. Ano po? Igwang single motorcycle, igwang tricycle, igwa pang mga 4 wheels. Dahil sa insidente, 2 katao ang sugatan habang pinaniniwala ang nakainom ang driver ng SUV dahil nangangamoy alak raw ito nang maaresto ng mga pulis.
Sa bayan naman ng Pilar sa Sorsogon, 2 katao rin ang sugatan sa karambola ng 3 sasakyan sa Purok 1 Barangay del Rosario. Sangkot sa aksidente ang isang pick-up truck at 2 tricycle. Agad namang itinakbo sa ospital ang mga biktima. Nagpapatuloy pa sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Nasa stretcher ang mga sugatang pasahero ng isang jeep na nadisgrasya sa San Jose Limpapa Highway sa Barangay Calarian, Zamboanga City, Huwebes ng gabi. Ayon sa pulisya, 11 pasahero ng isang jeep ang sugatan na agad namang idinala sa ospital. Karamihan sa mga pasahero ay mga estudyante ng Zamboanga City National High School West kung saan 4 ang minor de edad na 14 at 17 anyos. Base sa investigasyon, mainiwasan daw ang driver ng jeep na isang motorsiklo na nag-counterflow dahil upang makabig niya ang manibela at mawala ng kontrol sa sakyan na laging sanhi ng pagbaliktad ng jeep. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolania, Chris Novelo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, ilang mamimili at may-ari ng lobihan sa Lipa City umaaray na sa 400 hanggang 700 pesos na presyo ng kada kilo ng siling labuyo. Ang detalye sa live report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Denise? Chris, dumadaing ngayon ng ilang tindera at mamimili dito sa Batangas dahil sa mataas na presyo ng siling labuyo. Kaya ang ilan sa kanila, kanya-kanya ng diskarte para lang makabenta at makamura. Mapatsami, sisig o lomi, patok na kapares nito ang sausawan na kalamansi at sili. Ang 27 anyos na si Ramil, palagi raw nasa 2 hanggang 3 sili ang hinihingi niya sa tuwing siya'y kumakain sa mga eatery. Nakapagpagana po ng pagkain, tapos pag naman nung napasobra, ay talaga naman nung napakakundi naman. Sa eatery na ito na pinagtatrabahuhan ni Joseph, kumukonsumo sila ng nasa 1 hanggang 2 kilo ng sili kada linggo. Isa raw kasi ang sili sa mga pampalasa na ginagamit nila sa halos karamihan ng kanilang lutuin, kaya naging malaking epekto sa kanilang kainan ang biglaang pagtaas ng presyo ng ilang bilihin. Kung dati raw kasi nakakahingi ng 2 hanggang 3 sili ang kanilang customer, ngayon Ganun pa rin naman po ang binibigay namin, tagigisa. Pero hindi na lang po kami nag-extra sili. Ano po. Dahil po? Gawa nang napakataas po ng sili ngayon. Ang pagluluto is binabawasan na lang po sa lahok. Pero yung serving po sa customer, ganun pa rin patigisa. Sa ngayon, aabot na sa 400 to 700 pesos ang kada kilo ng mabibiling siling labuyo sa Lipa City Public Market. Dumadaing na rin ang ilang mga tindero gaya ni Jefferson na minsan daw ay nasisira na lamang ang panindang siling labuyo. Kaya ang ginagawa niya, mas okay kung i-retail ay nakabalot-balot siya, tapos yung medyo mababa lang ang patong para mabili. Mas mabilis maubos. Ang pinakamadaming binibili 1 hanggang 1/4 lang ho. tingin ng pamunuan ng pamilihan, posibleng epekto pa rin ito ng mga naranasang mga bagyo at malalakas na pag-uulan. Kaya mahal is maraming nasalantang gulay. Maraming pananim na nasira. Tapos itong pagmahal ng gasolina, toll gate, yan pa rin naka-apekto dito sa ating pamilihan. Dahil pa rin sa mataas na presyo ng ilang bilihin, minsan na lamang daw bumili ng gulay at mga pampalasa si Aling Telma. Paisa-isa. Sana bumaba pa para makabawas-bawas sa gastos. Ayon naman sa Samahang Industriya ng Agrikultura, posible pang bumaba ang presyo ng panindang sili sa mga susunod na buwan. Yung sili kulang talaga. Kulang yung harvest ngayon. Mga November, November siguro. Chris, ngayong months ay inaasahan na magtataas ang demand sa supply, pero nakamonitor naman daw ang Department of Agriculture at tinitingnan daw nila ang posibilidad sa pagkuha ng supply sa top 5 producing provinces para ibagsak sa iba't ibang pamilihan. Balik sa'yo, Chris. Maraming salamat, Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Sa mga kapuso natin, lalo na sa mga motorista, makinig po. Dahil panibagong big-time oil price hike ang ipatutupad na naman ng mga kumpanya ng langis bukas. Sa ika-11 sunod na linggo, tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 60 centavos ang isisirit sa kada litro ng diesel. 1 peso and 70 centavos hanggang 2 pesos ang itataas sa kada litro ng gasolina. Sisipa rin sa 2 pesos hanggang 2 pesos and 30 centavos ang kada litro ng kerosene. Epektibo ang oil price hike bukas, September 19, 2023.
Umaaray na ang mga tsuper sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. May detalye si Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Naghahanap ng gasoline station ang jeepney driver na si Jomar na mura ang presyo ng mga produktong petrolyo para kahit paano ay makatipid ito dahil sa sunod-sunod na linggo ng pagtaas ng presyo. Sa sa crudo, mabalda sa crudo. Isa ang pasero doon, may mga euro doon kabiyahe. Ang among pasero, ginakuha mo na. Sakay mas bong euro kay aircon dan. Kaya ang Western Visayas Transport Cooperative magsusumite raw ng petisyon para sa taas pasahe sa Department of Transportation sa oras na umabot sa 75 hanggang 80 pesos ang kada litro ng diesel. Kasalukuyang nasa 65 hanggang 70 pesos ang kada litro nito. Maganda nga kung once nga mag-ipal na itong petisyon, intindihan na taguro sa aton nga pumuluyo. Kaya ginahulat-ulat man naton tani nga may pagnubo, no? Kanulat-ulat man naton nga ihatag na sa gobyerno ang ining subsidy sa mga drivers naton. Kabilang sa mga naghihintay na mabigyan ng fuel subsidy ang jeepney driver na si Adriano at tricycle driver na si Alan. Kung mag-abot na tunga naman kami. Huwag man na niya sili nga iya kundi ginatunga kaya namon permina. Huwag amon na subong ginahalibiyon sang amon balang tiyagon day. Nga bisan sa sistema sa karaton. Una nang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na nakatakdang simulan ngayong araw ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga kwalipikadong operator ng mga pampublikong sasakyan maging sa mga delivery service rider at tricycle driver. Pero ayon sa LTFRB 6, natanggap na nila ang memorandum circular sa pag-release ng DBM ng 3 billion pesos na pondo para sa fuel subsidy pero wala pa raw silang natanggap na impormasyon kung magkano ang ibibigay sa Western Visayas kaya hindi rin nila alam kung ilan ang mabibigyan ng fuel subsidy sa rehiyon. No idea. Kaya ang reference natin is 3 billion pesos. So we do not have the numbers kung pila niyang public utility vehicles na qualified all over the Philippines. Do not have the numbers, so we cannot divide. Sa oras na matukoy ang mga kwalipikadong benepisyaryo ayon sa LTFRB, pareho ang magiging sistema sa pamamahagi ng ayuda sa kung saan idadaan ito sa cash card. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 linemen sa Libak Sultan Kudarat ang hinangaan matapos tumulong sa isang buntis na nanganak sa loob ng kanilang sasakyan habang isinusugod nila ito sa ospital. Hinangaan ang 2 linemen ng Sultan Kudarat Electric Cooperative o Sukelco sa Libak Sultan Kudarat na sina Marshall Solomon at Alvin Ray Cajeta matapos nilang tulungang manganak ang isang buntis. Ayon sa Sukelco, pabalik na sana ng kanilang opisina ang 2 linemen galing sa pagkukumpuni ng linya ng kuryente sa isang barangay sa Libak nang makita nila na angkas sa isang motorsiklo ang isang buntis na manganganak na kasama ang kanyang ina. Agad humingi ng tulong sa 2 linemen ang mag-ina upang maihatid sa ospital. Kaya agad nila itong pinasakay sa sasakyan ng Sukelco. Pero sa kalagitnaan ng biyahe ay nanganak na ang babae. Kaya agad itong tinulungan ng dalawa. Pagkatapos manganak, dinala na nila sa ospital ang mag-ina na nasa mabuting kalagayan na. Kaya labis ang pasasalamat na mag-ina sa 2 linemen. Kaya ang palayaw daw ng lalaking sanggol ay isko dahil sa sasakyan ng Sukelco ito ipinanganak. Mga kapuso, nakikita nyo ngayon ang isinasagawang GMA Masterclass sa University of the Philippines, Cebu, kaugnay sa pagdiriwang ng taunang Cebu Press Freedom Week. Tatalakayin sa GMA Masterclass the Cebu Press Freedom Week Special na dinaluhan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa Cebu City ang Journalism in the Age of Artificial Intelligence. 4 na seasoned practitioners ang inimbitahan para magbabahagi ng kanilang karanasan sa larangan ng pagbabalita. Kasama ang aral at tips mula kay GMA News Online, Editor-at-Large at GMA Integrated News Consultant Howie Severino, GMA Integrated News Anchor and Host Pia Arcangel, GMA Integrated News Assistant Vice President and Deputy Head for Social Media Eileen Ray Perez at GMA Regional TV News Correspondent Nico Sereno. Ito ang inyong Regional TV News.
Ito ang inyong Regional TV News. Nagsimula ng magbigay ng ayuda ang ilang rice retailers sa iba't ibang rehiyon sa bansa na apektado ng price ceiling. Narito ang report ni Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 3 hanggang 4 na piso ang ibinaba ng presyo ng bigas sa Batangas City Old Market. Mula sa 52 pesos, 48 pesos na ngayon ang well-milled rice. May kitang konti, pero siyempre pagka po ganitong per kilo, siyempre magpo-provide kayo ng lagayan, tatahin pa niyo yung sako. Iilan lang ang nagbebenta ng well-milled rice na 45 pesos kada kilo. Wala raw makuhanan ng supply ng regular at well-milled rice ang ilang tindera. Base lang naman kami sa nadating na bigas eh. Halimbawa magkano lang ang presyo nilang pag bumaba ng konti, bababa namin. Sa Lipa City, nagsimula ng mamahagi ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ng ayuda sa ilalim ng Economic Relief Subsidy. 55 micro-rice retailers na apektado ng price ceiling ang nakatanggap ng tig 15,000 piso. May mga kasunod pa po itong mga batches dahil sa kagustuhan po ng ating pamahalaan na maabot lahat ng apektado ng EO 39, sinisigurado po namin at sa pamamagitan po ng DTI na meron pa po itong susunod na mga batches po. Sa Cebu City, 8 mula sa 17 pre-identified rice retailers ang nakatanggap din ng ayuda. Tinatayang mahigit 80 micro-rice retailers sa Central Visayas ang isinasailalim sa profiling ng DTI para mabigyan ng ayuda. Eligible siya to receive the cash assistance kung first and foremost nakakomply sila sa price ceiling. 41 for regular milled o 45 for the well-milled. And then registered po sila sa DTI kung kanang sole proprietorship, CDA, and kanang nasad sila business permit. Hanggang 2 araw na lang ang natitirang supply ng regular milled rice na nagkakahalaga ng 41 pesos kada kilo sa pwesto ni Mang Amante sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Pahirapan daw ang pagkuha ng supply ng murang bigas. Kung mayroon man, hindi raw maganda ang kalidad nito. Dito sa amin na halos paubos na rin pero may expected pang darating. Ewan ko lang kung kailan ang dating. Sa ilang pwesto sa pamilihan, ubos na ang panindang regular milled rice. Palugi na raw nilang ipinaubos ang supply ng naturang bigas. Lugi na po. Yung 41 po. Kaya kunti lang yung supply nun, sir. Nag-umpisa ng mamahagi ng 15,000 cash assistance ang DTI sa mga micro-rice retailers ng Ilocos Norte. Sa datos ng DTI, 39 rice retailers na sa mga pamilihan ng Lawag City, Batac City at Bayan ng San Nicolas ang nabigyan ng ayuda. Inuuna ng DTI na bigyan ng assistance ang mga rice retailer sa mga malalaking pamilihan habang nagsasagawa rin ng profiling sa mga rice retailers sa labas ng pamilihan. Ang natin ngayon, kung paano natin mahahanap yung mga nasa labas ng mga public markets. So siyempre alam natin na sabog-sabog na yan kung saan ng mga barangay. Nanawagan ng mga rice retailers sa labas ng mga public markets sa agarang ayuda para sa kanila. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab De Luna, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakiisa ang nasa 1.3 million na mga deboto sa fluvial procession sa Naga City, Camarines Sur. Tunghayan sa report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Tubong Sorsogon, pero nakatira na ngayon sa Bicutan, Taguig City ang pamilya ng 72 anyos na si Nanay Preciosa. Kinalakihan na raw niya ang debosyon sa patrona ng Bicolandia, si Nuestra Señora de Peña Francia. Malaking araw ang nagagawa ng pagpapanata sa kanyang buhay, lalo na pagdating sa kalusugan ng kanyang buong pamilya. Kaya taon-taon, bumabiyahe sila ng mahigit 300 kilometro, makadalo lamang sa kapistahan ng mahal na ina at makapagsimba matapos ang fluvial procession. Ang pagpapasalamat sa buhay na ipinagkaloob niya sa amin at sa talagang hindi ko malilimutan ng lahat ng hinihingi namin ay talagang pinagkaloob niya. Katulad ni Nanay Preciosa, may kanya-kanyang dasal at hiling ding dala
ang nasa 1.3 milyon na debotong naitala ng Joint Operations Center ng Peña Francia Festival na nakiisa sa paghatid sa mga imahen ng El Divino Rostro at ng Mahal na Ina sa Basilica Minore noong Sabado, September 16. Ngayong taon, mas naging mabilis at organisado rin ang naging daloy ng fluvial procession sa Naga River mula sa Danlugan ni Ina hanggang sa lugar na tinatawag na landingan. Ganda at nakontrol namin yung flow ng mga boyadores. Hindi masyado sila nakapasok na penetrate namin sila. Tapos wala tayong yung unang assessment namin, safety yung ng mga responder ng mga tropa. Tapos sa flow ng tubig kasi maganda. Resulta raw ito ng mga nakita nilang kailangan pang tutukan matapos ang fluvial procession noong 2022. Wala namang naitalang insidente o aksidente sa Naga River habang hinihila ang pagoda. Gaya ng traslasyon procession noong September 8. Generally peaceful din daw na maituturing ng Naga City Police Office ang nasabing fluvial procession. Wala naman naiulat na major incidents. May mga reported na minor incidents sa traffic at may nawawalang bata pero nahanap at inihatid natin sa magulang. Hindi man naipatupad ang signal jamming matapos hindi raw ito aprubahan ng National Telecommunications Commission. Wala namang natanggap o napaulat na banta sa seguridad ayon kay Colonel Pacalso. Ang mga nangyari at naging strategy ngayong Peña Francia Festival 2023 ay isa na rin sa magiging basihan ng mga otoridad para sa muling pagsasagawa nito sa mga susunod pang taon. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 200 kilong giant blue marlin ang nahuli ng isang mangingisda sa Magsingal, Ilocos Sur. Ang detalye sa report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Halos nasakop na ng giant blue marlin ang bangkang ito sa sobrang laki. Ilang katao pa ang kinailangang magtulong-tulong para mabuhat ang isda at madala sa pampang ng Barangay Puro Magsingal, Ilocos Sur. Bumalik na sa laot si Rafi, ang mangingisdang nakahuli sa blue marlin. Kwento ng kanyang pinsan, mag-isa raw ni Rafi na nakahuli sa isda gamit ang pamingwit. Hindi na nasukat pero tinatayang 5 hanggang 6 na metro umano ang haba ng isda at higit 200 kilos ang bigat. Bawat hiwa na lang yung ginawa, ma'am. Yung isang hiwa may 70 plus, 80 plus, ganun, kasi hindi kaya ng isang timbangan lang. Swerte kung ituring ng mga mangingisda dahil madalas 70 to 80 kilos lang daw ang nahuhuling blue marlin sa layong 20 milya. Ayon sa Fishery Division ng Ilocos Sur Provincial Agriculture Office, swertehan daw talaga lalo na't hindi kumpol ang paglabas ng mga blue marlin. Ang tuna kasi nag-i-school sila. Ang blue marlin, solitary predator. So, ibig sabihin, mag-isa lang siya na naghahunt ng prey. Hindi rin daw madali ang paghuli sa giant blue marlin, lalo pat hook and line lang ang ginamit. Pa-yas-yas or paguyod. So, parang hinihila nila yung hook and line para yung bait, gumagalaw siya. Moving, yun yung habulin ng blue marlin. Madalas bare months nakakahuli ng giant blue marlin dahil sa paglamig ng temperatura sa dagat. Naibenta umano ang isda sa halagang 170 pesos per kilo. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mga kapuso, wala tayong bagyo o low pressure area na binabantayan ngayon sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa Intertropical Convergence Zone o ITZZ, ang nakakaapekto ngayon sa Mindanao, habang makakaasa naman sa mga local thunderstorms ang iba pang panig ng bansa. Ngayong umaga, asahan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Mimaropa Region, Central Visayas, Negros Occidental at maraming panig ng Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang iba pang panig ng bansa.
Higit na mataas ang tsansa ng ulan sa Mindanao ngayong araw. May ilang lugar ang maaaring magkaroon ng heavy to intense rains kaya maging alerto tayo mula sa banta ng baha o landslide. Patuloy ang investigasyon ng Talisay City Fire Station sa pinagmula ng apoy sa sumiklab na sunog sa isang poultry house sa Barangay Concepcion, Talisay City sa Negros Occidental. Sa video, makikita ang mabilis na paglamo ng apoy sa nasabing poultry house. Sinubukan pa ng mga trabahador na tulungan ang mga bombero sa pag-aapula sa apoy, pero natupok pa rin ito. Tinatayang nasa 3.5 million pesos ang naitalang danyo sa sunog. Wala namang naiulat na sugatan sa insidente at nataon din na walang mga manok sa naturang poultry nang mangyari ang sunog. Isang 64 na taong gulang na lalaki sa Pili, Camarines Sur ang kinagigiliwan ngayon dahil sa cool na pagsakay niya sa kanyang bisikleta na may taas na 6 feet. Tunghayan sa report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. May signal light na? May busina pa. Kakaiba nga ang bisikletang ito ng 64 anyos na si Benito na mula sa bayan ng Libon, Albay. Kaya naman tiyak na mapapa-second look ka dahil ang bisikleta ni Benito ay 6 feet ang taas at mas mataas pa kaysa sa kanya. Iba kaya ang mountain bike, pag nagbabike ako, ang mga bus, garo pinagkuyan ako, ipina. Araw ka din nga lang ka, dahil ako pinagkuyan. Sinda pa nag-kuyan sa kuya kong bisikleta. Taong 1980 pa nang ginawa niya ang kakaibang bisikletang ito. Dati raw ay 9 feet pa ang taas nito. Pero dahil nagkakaedad na siya, binawasan na niya ito. At kung sasakay at bababa naman sa kanyang bisikleta, tamang diskarte lang daw ang kailangan ayon kay Benito. Simple lang ang pedal ko, dahil man ako napapagan. Dahil problema, kung traffic, nailukso na ako. Ang 63 anyos naman na biker na si Tatay Francisco, hindi maiwasang mapahanga sa kapwa biker na si Benito nang minsang huminto ito sa pagbabike malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Pero meron ko itong makailing dahil may panantong araw pa lang kayo itong teknik niya. Hindi ko ito kaya. Ako na, nagkauna ito. Ang kwenta, itong mountain bike lang. Ayon pa kay Benito, tamang pang-ehersisyo raw ang benepisyo ng pagbibisikleta para sa tulad niyang senior citizen na. Kaya tanging panalangin na lamang ni Benito na magkaroon siya ng mabuting kalusugan para patuloy pa siyang makapagbisikleta at magbigay ng kasiyahan sa mga nakakakita sa kanya. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 98 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.